isipan. Ready ka na? Okay, tutuloy po tayo sa page 32. Ngayon, ito ang pagkakataon nating lahat na makaranas ng mag-coach talaga. So, yung mga napag-aralan simula kanina, yung asking questions, listening, nakakita tayo ng demo, ginawa ni Dave kanina ang demo. Ngayon, bawat isa makakaranas talaga mag-coach. Ngayon, meron tayong mga case studies na titignan dito. Ang unang gagawin, sa grupo natin ng tigtatatlo kanina, na mayroong bilang tayo naka-assigned na sinong 1, sinong 2, sinong 3, yan ang gagamitin natin sa case studies. So, pupunta tayo sa first case studies at dito ang gagawin natin, yung lahat ng number 1, kayo muna ang magiging coach. Okay, lahat ng number 1, kayo magiging coach. Lahat ng number 2, kayo naman ang magiging team leaders. And then number 3, kayo mga observers. So, babasahin natin mamaya ang case studies. At after nating basahin, bibigyan namin kayo ng pagkakataon, mga coach, na maghanda pa. At kapag handa na kayo, nakapaghanda ng mga questions na gagamitin, then simulan natin ang role play. So, babasahin natin ngayon. Ang gagawin para maghanda ay ganito. Coaches, lahat ng number 1, magsusulat ng mga tanong. Okay, babasahin natin, lagay sa isipan, anong mga tanong ang gagamitin. Lahat ng mga team leaders, kahit sa ibang case studies natin mamaya, team leaders, ilagay ang sarili dyan sa kaso. So, talagang imagine ikaw yon at aarte ka mamaya na ikaw talaga yung nasa case study. And then number 3, observers, kailangan lang magsulat anong observations mo, anong mga insights, at titignan natin din, magandang tignan, anong mga magagandang tanong ang ginamit ni coach. At i-highlight natin yan mamaya. Okay po ba yun? Okay, let's go. Let's read case number 1. Case study number 1. Paalala ko ulit, number 1 ang coach, number 2 ang team leader, at number 3 ang observers. Basahin po natin. Gary has been working on his church plant for about 7 months. He has several fruitful outreach Bible studies. They are now ready to bring all the Bible studies together to form a fellowship. They have enough solid converts to get off to a good start. The timing looks right. They're looking for a place to meet. One of the outreach Bible studies is in the house of Kuya Freddy. He received the Lord 2 years ago in Saudi, but didn't really grow strong in his faith. But he's very open and willing. The land that Kuya Freddy's home is on has some vacant area. He has offered this area to be used for free to put up a small church building. Other members are offering to donate enough building supplies to get started. Kuya Freddy is very sincere, but he's been inconsistent in his attendance at the Outreach Bible Study. His wife and 3 kids are even more irregular. They haven't put their faith in Christ yet, but they are also open. Kuya Freddy has a medium-sized sari-sari store in front of his house. There is a large Santo Niño inside. And he also sells alak. At your coaching appointment, Gary asked you if he should accept Kuya Freddy's offer to put up a building on his property. He has looked for other options, but doesn't have any good ones now. Coach him through this. Habang nag-role play tayo, iikot po kami mga facilitators para po i-observe din at ano rin ang makikita naming magagandang observations at insights na pwede nating i-open sa buong grupo. At paalala, mga observers, paalala, hindi lang sa observers, sa ating lahat na magiging mga coach, hindi lang sa case number 1, kundi sa mga susunod na case. Ang gagawin ay magtatanong lang, makikinig, at hindi magpapayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Now, bibigyan ko po ng 5 minuto, mga 3 to 5 minutes, ang mga coach, lahat ng number 1, para maghanda ng inyong initial questions. Pag handa na kayong lahat, kayong tatlo, pwedeng simulan ng role play. Then magkakaroon tayo ng 10 minutes para po sa role play na to, case number 1.
Let's pause the video for 15 minutes para maghanda at gawin ang inyong roleplay. Sige po. Salamat sa inyong roleplay. Talagang dilagay nyo talagang sarili nyo dun sa kaso. Talagang pumasok kayo ng gusto at maganda ang ating interaction. Napakaganda. Ngayon, bibigyan natin ang mga observers ng pagkakataon para sabihin anong mga insights, observations, encouragements, good questions na ginamit, or baka nagpayo, isisihin siya. Isisihin ng coach. Okay, please pause the video for 3 minutes para gawin ang pag-share ng mga observers. Sige po. Salamat mga observers sa inyo pong mga observations at insights na nakuha sa inyong coaching sa grupo. Ngayon, bubuksan natin sa buong grupo natin. So, we will have an open sharing. So, baka meron kayong gustong i-highlight o tanong, siguro, mga observations na gusto nyo i-highlight sa kabuuan. Yan, ito magandang pagkakataon. So, please pause the video for 3 minutes for your open sharing. Salamat sa mga magagandang observations na nakita natin. Lalo pang nagbibigay din sa ating pong binibigyan ng focus dito po sa ating coaches training. Ngayon, bibigyan natin ng mga facilitators ng panahon para sabihin din ang mga observations nila sa pag-iikot sa ating mga grupo. So, please pause the video for 3 minutes para sa facilitators observations. Dadako po tayo sa case study number 2 sa ating pong page 33 sa inyong pong manual. Ngayon, ang number 3 ang magiging coach. So number 3, ikaw ang coach ngayon. Number 1, ikaw ang magiging team leader. At mga number 2, kayo naman ang magiging observers this time. Babasahin uli natin ang case. At ganun uli, habang nagbabasa, coach, mag-isip ng magandang tanong, mamaya magkakaroon kayo ng panahon para mag-prepare. Basahin natin. Jason's church plant is also about 7 months old. He has about 10 outreach Bible studies with lots of contacts. However, most of these contacts are progressing slowly in their development of faith. You, the coach, were out of town on ministry for 2 weeks. While you were gone, Jason asked his contacts if they would like to start a joint worship service. And they all said that they would. When you come back, you're surprised to learn that the worship service has begun. 24 attended the first service. 15 attended the second service. Only 12 attended the third service. Jason has invited you to come and preach at the service. You accept, and only 4 people show up. The next week, you meet with Jason for your regular coaching appointment. Coach him through this one. So, lahat ng coach, bibigyan kayo ng pagkakataon ngayon na maghanda ng inyong mga tanong. Mga team leaders, mag-internalize, ilagay yung sarili kay Jason. At bibigyan kayo ng pagkakataon para mag-roleplay. Pause the video for 15 minutes para gawin ang paghahanda at ang inyong roleplay sa case number 2. Sige po. Salamat po sa roleplay natin sa case number 2. Ngayon, bibigyan uli ang mga observers ng pagkakataon para sabihin ang lahat po ng inyong napansin sa coaching po ng inyong kasama sa grupo. Okay, let's pause the video for 3 minutes para magbigay ng observations. Sige po. Salamat sa magagandang bagay na nakikita natin at lalo tayong natututo, lalo nag-improve. So simula sa case number 1, mas magaling pa kayo ngayon. Sana mas magaling pa mamaya, siguro. Ngayon, facilitators, lalo makakatulong ang inyong mga napansin. So itong pagkakataon sa mga facilitators na mag-share. So please pause the video for 3 minutes. So punta tayo sa case study number 3. At itong pinaka-exciting palagay kong case.
So ngayon, ang number 2, ikaw ang magiging coach ngayon. Okay, lahat ng number 2, ikaw ang coach. Lahat ng number 3, kayo naman ang team leaders. And number 1, ikaw ang observers this time. Ganun ulit, babasahin natin ang case number 3. So, basahin ko po, sundan niyo po ako. Sabi po dito, Kuya Teddy has a great heart for the Lord and for the lost. He's a company driver and is planting a church on his off hours. The church plant is about 1 year old. It's doing well. He has now about 30 members in their weekly worship service. The offering is now over $2,500 per month. They offer Kuya Teddy $2,500 to become their pastor. Kuya Teddy feels called of the Lord and quits his job to take the church. His family is supportive even though it's a big cut in pay. Page 34. Kuya Teddy is very generous. Many people in the community approach him with their needs, asking for money. He can't say no, he always gives to them. Because of his generosity, he often doesn't have enough to give to his wife what she needs for the palengke. She has gotten very angry. Kuya Teddy says that he must give to these people as it's an opportunity to show love to them, share the gospel, and help them escape from going to hell. And he's very emotional about this. Kuya Teddy's wife is now complaining to the members about his use of the family money. Many of the members are aware of this conflict. Kuya Teddy insists that he hold the family money. He is unwilling to give this up. So having his wife hold the money is not an option at this time, at this point. How will you coach Kuya Teddy? So, hilingan ng mga facilitators, umikot, paalala sa mga coach. Ang tendency kasi natin mag-advise agad, pero sana wag mag-advise, magtanong, makinig. Okay? Let's pause the video for 15 minutes para maghanda ang mga coach at gawin ang inyong role play sa case number 3. Salamat. Napakaganda ng ating role play sa case number 3 at malaking improvement. Nakita ko sa ating mga grupo talagang nangyayari yung ating pinag-aralan kanina. So, ngayon, bibigyan muna natin mga observers na mag-share dyan sa grupo ninyo. So, observers, please share sa grupo ninyo. Pause the video for 3 minutes para mag-share mga observers. Salamat sa marami nating natututunan. Ngayon, mga facilitators, panahon para mag-share ng inyong mga observations. Pause the video for 3 minutes para sa mga observations ng facilitators. Napakaganda, salamat at nakikita natin na itong coaching ay isang napakagandang ministry na pwede ibigay natin sa ating mga church planters. Napansin ko lang sa case number 3 natin, may mga pagkakataon na yung mga coaching appointments ay hindi mapag-uusapan talaga yung ministry talaga. More of family issues, personal issues ni Teddy. So, maging handa. Marami ding pagkakataon ng mga appointments ay yan lang ang pag-uusapan. Pero hayaan lang. At matuto pa rin sa proseso. Pagkakataon para magkaroon tayo ng question and answers, reactions, observations sa lahat ng ginawa natin dito sa case studies kung meron pa. So please pause the video for question and answers. Salamat sa maraming natututunan at higit sa lahat siguro ang pinakamagandang gawin ay papanalangin natin ang bawat isa. Natutulungan tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng wisdom, tutulungan niya tayo na maging mga effective coaches. Amen po ba? So, pwede ba sa inyong grupo, papanalangin ang inyong nasa kanan, sabay-sabay mananalangin, ipanalangin ang nasa kanan. So, please pause the video for prayer.